Nagsimula ngayon sa Beijing ang pagpupulong ni Vladimir Putin at Xi Jinping sa isang kahiya-hiyang pagtanggi sa diktador ng Russia. Sa ikalimang beses mula 2022, sinubukan ni Vladimir Putin na kumbinsihin si Xi Jinping na pumayag sa bagong pipeline ng gas na lakas ng Siberia 2. At para dito, muling ibinaba ng Russian Gazprom ang presyo ng gas para sa mga Tsino. Pero sa Beijing, nagpasya sila na hindi pa sapat ito. Kulang pa ang pagyurak na ito, kaya muling tinanggihan si Putin at humiling na ibaba pa ang presyo ng Russian gas nang hindi bababa sa 5 beses. Sabi nila, saka lang nila pag-iisipan kung kailangan nila ang pipeline ng gas na lakas ng Siberia 2 o hindi. At sa ganitong sitwasyon, napakakapansin-pansin na ang mga residente ng Irkutsk Oblast ay nag-record ng video na mensahe para sa leader ng China kung saan hinihiling nila kay Xi Jinping na ipagpatayo sila ng paaralan. At sinasabi nila na kapalit nito, handa ang mga Ruso na magsimulang mag-aral ng wikang Chino. Sabi nila, Xi, pakiusap, magpatayo ka kahit simpleng paaralang kahoy para sa amin. Lumapit kay tagapangguno ng Partido Komunista ng China, Xi Jinping, upang humingi ng pondo sa pagpapatayo ng aming paaralan para sa etnokultural na pagkakaiba-iba at pagpapaunlad ng ugnayang kultural sa China. Katulad ng kung paano pinopondohan ng ating bansa ang mga paaralan sa Tajikistan. Handa na kami magsimulang mag-aral ng wikang Chino dahil naniniwala kami na talagang kailangan namin ito. Ang pagpapaunlad ng ugnayang pangkultura sa China ang tanging landas ng pag-unlad para sa amin. Opisyal na nagsimula ang pagbisita ni Vladimir Putin sa Beijing. Inanunsyo ng Kremlin ang pagpirma ng 40 dokumento, ngunit ang pangunahing dokumento ay hindi pa rin pinirmahan. Panglimang beses mula 2022, sinubukan ni Vladimir Putin, Pangulo ng Rusya, na kumbinsihin si Xi Jinping na aprubahan ang bagong pipeline ng gas na lakas ng Siberia 2. Ang projektong gas na unang iminungkahi ni Putin noong 2015 at planong simulan ng konstruksyon 2 taon nang nakalipas. Kaya muling isinama ito sa agenda ni Putin. Dito, sinamahan ni Putin sa China ang mga pinuno ng Rosneft at Gazprom na sina Igor Sechin at Alexei Miller, 5 vice-premier at 8 ministro. Lahat sila ay kailangang sumipsip sa mga Chino sa lahat ng paraan at magmakaawa sa kanila, pakiusap, tanggapin nyo na sana ang gas pipeline na Power of Siberia 2. Nakakatawa kasi, tuwing lumilipad si Vladimir Putin papuntang Beijing, sinasabi sa mga hindi pa naliligo na Ruso na napagkasunduan na ang proyekto. Matapos ang huling pagbisita noong nakaraang taon, sinabi ni Vladimir Putin na napagkasunduan na ang gas pipeline na Power of Siberia 2 na may kapasidad na 50 bilyong kubikometro ng gas bawat taon. Nilagdaan na ang memorandum na may legal na bisa at malapit nang tumaas sa 100 bilyong kubikometro bawat taon ang supply ng gas sa China. Sa bandang huli, hindi kinumpirma ng China sa publiko ang sinabi ng Pangulong Ruso. At lumipas ang 1 taon, walang nagbago. Sa kabila ng patuloy na negosasyon na mahigit 1 dekada, pagkatapos ng 10 taon ng pag-uusap, sina Putin at Xi Jinping ay hindi pa rin nagkasundo sa pinakamahalaga, ang presyo ng gas. Hindi rin napagkasunduan ang mga kondisyon ng pamumuhunan at pagsisimula ng pagpapadaloy. Noong una, hiniling ng China na ibaba ang presyo ng gas sa antas ng lokal na presyo sa Russia, mga $50 kada 1,000 kubikometro na halos 10 beses na mas mababa kaysa sa presyo sa Europa. Diretsang sinabi ng China, ibenta sa amin ang gas nyo ng mura o umalis kayo kasama ang gas nyo, hindi nyo rin naman mabebenta sa iba. O bakit pa kayo nagyayabang dyan? Kanino nyo ibebenta ang gas na yan? Sa amin na lang pero mura. O kaya umalis na lang kayo. Mahigit 10 taon nang sinusubukan ni Putin kumbinsihin si Xi Jinping sa proyektong ito. Ngayong taon, nais talagang gamitin ni Putin ang isyu ng digmaan sa gitnang silangan. Ang krisis sa Iran at pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagpatigil ng 20% ng global na supply ng liquefied natural gas. Pero ang problema para sa Russia ay ang bagong gas pipeline na Power of Siberia 2 ay desperadong kailangan ng Russian Gazprom na nawalan ng European gas market. At pansin, nagbebenta ito sa ibang bansa ng pinakamababang dami mula pa nung huling bahagi ng dekada 80. Pinakamamababang dami, isipin mo, sa nakalipas na halos 50 taon. Kailangan din ng China ang tubo pero hindi ito critical sa kanila at handa silang maghintay. Ito ang pangunahing balita ngayon. Muling tinanggihan ng Beijing si Vladimir Putin sa pagtatayo ng gas pipeline na Power of Siberia 2 sa ika-11 beses mula 2015. Iniulat na nag-alok ang Gazprom ng karagdagang diskwento sa kanilang gas.
Gayunpaman, sinabi ng Panigsino na nais pa rin nilang bumili ng gas sa presyong katulad ng sa panloob na merkado ng Russia. Dito nakasalalay ang problema at tusong galaw ng China. Sa loob ng Russia, napakataas ng presyo ng gas. Malaki ang subsidya dito. At umabot ito ng humigit kumulang $50 kada 1,000 kubikometro. Ito ay mga 12 beses na mas mababa, inuulit ko, kaysa sa kasalukuyang presyo sa Europa. At 5 beses na mas mababa kaysa sa presyo na binabayaran ng China ngayon. Sa kasalukuyan, nagbabayad ang China ng $258 kada 1,000 kubikometro. Sabi ni Putin, ayos, maglalagay pa kami ng isa pang pipeline. Bumili pa kayo. Sabi ng China, hindi, gawing $50 na lang. Sabi ng China, wala akong pakialam. Ibenta ninyo sa amin ang gas kahit lugi kayo sa $50 o wag na magbenta. Mahalagang tandaan na mabilis pinapaunlad ng China ang renewable energy at may malaking reserba ng uling. Sapat na ang dalawang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para kontrolin ang supply sa ekonomiya na bagamat patuloy lumalago ay unti-unting bumabagal. Ibig sabihin sa hinaharap, maaring hindi na niya kailangan ng maraming gas mula sa Rusya. Kaya ayaw pumirma ng Beijing ng mga pangmatagalang kontrata para sa bagong gas pipeline. O kaya naman, handa silang bilhin ang gas na ito pero gusto nila na sobrang mura lang para pwede nilang ibenta ulit. Nakakatawa kasi ang mga Ruso ngayon parang nagmamadaling ipakalat na may breakthrough daw. Huwag ninyong sabing wala na, hindi, may breakthrough daw. Kasabay ng bagong pagtanggi kay Vladimir Putin sa China, naalala ng medyang Ruso na noong Marso ngayong taon, may nalaman sila, ano nga ba yon? Isinama ng Beijing, ayon sa kanilang sinabi, ang mga paghahanda para sa panggit ng ruta ng gas pipeline ng Rusya at China sa plano ng kasalukuyang 5 taon hanggang 2030. Bagaman hindi direktang binanggit ang Power of Siberia 2 sa dokumento. Sa kabilang banda, dapat tandaan na may ilang naging resulta ang pagbisita ni Putin sa China. Sa ngayon, nag-aangkat ang Rusya sa pamamagitan ng China na higit sa 70 na teknolohiya na ipinagbabawal ng mga kanluraning parusa, samantalang noong nakaraang taon ay nasa mga 80% lamang ang bilang na ito. Noong nakaraang taon, bumaba ng halos 7% ang kalakalan ng dalawang bansa. Kaya nagmamadali si Vladimir Putin na siguraduhin na hindi nawawala ang interes ng China sa Rusya at mapigilan ang patuloy na pagbagsak. Isa pang mahalagang tandaan para lubos maunawaan ang kabiguan ng patakaran ni Putin. Kahit magtagumpay si Vladimir Putin na makipagkasundo kay Xi Jinping tungkol sa Power of Siberia 2 balang araw kung sakali, pagkatapos may tayo ang gas pipeline na ito, matapos itong umabot sa buong kapasidad at isama pa ang kasalukuyang supply ng gas, magagawa ng Russia na mag-export sa kanilang inaasam na magandang kinabukasan sa China na humigit kumulang 100 bilyong kubikometro ng gas kada taon. Pinakamataas na ito pero hindi pa kasama ang presyo. Ito ay mga 2 katlo ng dami ng ibinebenta noon ng Russia sa Europa bago simula ni Putin ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. Hindi pa kasama rito na mas mababa ng ilang ulit ang presyo ng supply sa China kumpara sa dati sa European market. Hinihiling ng China ang presyong 12 beses na mas mababa. Hindi pa kasama dito na ang binigay ko ay hypothetical lang, hindi imposibleng sitwasyon. Iyan ay kung sakaling magtagumpay si Putin na makipagkasundo kay Xi Jinping tungkol sa gas pipeline na Power of Siberia 2. Sa ngayon, wala pang gas pipeline at mukhang malabo ang magkaroon nito sa malapit na hinaharap. Ganyan ang politika ni Putin, ganyan nilampaso ni Vladimir Putin ang lahat. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.